lumipas ang ilang linggo, patuloy ang pagsikat ni Torio. Mas kuminis na din ang mukha niya sa kamera. Mas gumanda ang ilaw. Mas lumaki ang studio. Mas naging modulated ang boses niya. Parang hindi na siya yung batang dating nanginginig sa harap ng phone. Noong gabi, ng 100 million subscribers, milyon-milyon ang nanonood. May confetti, may countdown, may background music, may sponsor banner sa gilid. Tumingin si Torio sa camera at ngumiti. Sabi niya, maraming nagsasabi na unfair ang system. Pero para sa akin, simple lang. Kung gusto mong mabuhay, kailangan mong maging worth watching. Nagpalakpakan ang live audience. Sumabog ang chat. Tapos may pumasok na co-live request. Walang profile picture. Account name, pamilya ni Jared. Sandaling natahimik si Torio. Tapos ngumiti siya. Ito yung mga nagmamakaawa dati. Fine. Bigyan natin sila ng 1 minute. Pinindot niya ang accept. Lumabas sa screen ang isang pamilya, isang nanay, isang tatay, at isang bakanting upuan sa gitna. Walang umiiyak, walang sumisigaw. Tahimik lang sila. Sobrang tahimik na unti-unting tumigil ang chat. Ngumiti si Torio. Pinilit na gawing magaan ang boses. Sige po. You have 1 minute. Tumingin ang nanay sa camera. Sabi niya, humingi kami ng 1 minuto. Hindi mo kami binigyan. Tapos ipinakita niya ang screenshots, ang messages, ang countdown ni Jared, ang scene status, ang block notice. Bumilis ang chat. Wait, what is this? Torio explain. Tawang pilit si Torio. Guys, marami kasing nagme-message. Hindi ko... Pinutol siya ng nanay. Hindi kami galit dahil namatay ang anak namin. Tumigil si Torio. Tumingin ang nanay diretso sa kanya. Galit kami dahil nakita mo siyang namamatay at naisip mo pa rin na mas importante ang celebration mo. Biglang kumurap ang ilaw sa studio. Tapos narinig ni Torio ang boses ng security sa earpiece. Sir, may tao sa loob. They are not online. Nanigas si Torio. Tiningnan niya ang screen. Nandoon pa rin ang pamilya ni Jared. Pero may mali. Ang background nila. Pareho ng hallway sa likod ng studio niya. Dahan-dahan siyang lumingon. Sa glass wall, may anino. 3. Hindi sila nasa co-live. Nasa building sila. Nasa labas ng room niya. Bumukas ang pinto. Sumigaw ang team ni Torio. Nahulog ang camera sa gilid. Naging tagilid ang livestream. Hindi malinaw ang nakikita. Mga paa, kumikislap na ilaw. Kamay na humahawak sa sahig. Boses ni Torio. Stop! Please! Patayin niyo yung live? Pero walang nagpatay. Dahil habang mas lumalala ang nangyayari, mas tumataas ang viewers. Akala ng lahat, iyon na ang katapusan ni Torio. Pero hindi. Habang sumisigaw siya, tumataas ang subscriber count niya. Habang nagpapanik ang viewers, dumadagdag ang oras niya. Habang nagko-comment ang mga tao, bumibilis ang timer. Ang bawat sigaw niya ay engagement. Ang bawat takot niya ay retention. Ang bawat segundo ng paghihirap niya ay content. Biglang nag-glitch ang screen na may lumabas na system notification. New content category detected. Revenge survival. High retention. High emotional response. Auto life extension approved. Tumigil ang pamilya ni Jared. Tiningnan nila ang screen. Doon nila nakita ang account nila. Mula sa halos 0, naging milyon ang subscribers. Ang countdown nila na halos wala na rin. Biglang naging taon. 10 taon. 20. 50. At sa ilalim ng pangalan nila, may bagong label. Verified Punishment Creators. Napatitig ang nanay ni Jared. Hindi siya ngumiti. Hindi rin siya umiyak. Dahil dun niya naintindihan na kahit ang galit nila, kahit ang paghihiganti nila, kahit ang sakit ng anak nilang namatay, ginawa pa rin ng system na content. Akala ni Torio, kapag sumikat siya, ligtas na siya. Akala niya,
Kapag marami siyang subscribers, hawak na niya ang buhay niya. Pero hindi pala buhay ang binili niya, kundi oras, at may malaking pagkakaiba ang dalawa. Matapos ang kaguluhan sa studio, akala ng lahat na doon na matatapos ang livestream. Akala nila mamamatay si Torio, or makakatakas, or maililigtas, pero walang nangyari sa tatlo. Dahil bago pa siya tuluyang mawalan ng malay, may lumabas na bagong notification sa profile niya. Premium Survival Asset Activated. Death Prevention Enabled Wildlife. Broadcast cannot be ended during peak engagement. Nakita iyon ng pamilya ni Jared at doon nila naintindihan na hindi nila kailangang patayin si Torio. Mas malala pala kung hahayaan nila siyang mabuhay. Kinuha nila siya, hindi sa harap ng maraming tao, hindi sa police station, hindi sa hospital. Dinala nila siya sa isang lugar na hindi matukoy ang address. Walang GPS signal, walang bintana, walang makapagsabi kung saan. Isang madilim na bahagi sa ilalim ng abandonadong building kung saan ang hangin ay amoy dumi ng tao, sementong hindi natutuyo parang sa ilalim ng imbernal. Doon nila inilagay si Torio sa isang kulungan na sapat lang para makatayo, makaupo at makalakad ng isa o dalawang hakbang. Hindi sapat para humiga, hindi sapat para makatalikod nang hindi sumasayad ng balat niya sa bakal. Sa sahig, may tubig na hindi natutuyo. Sa dingding, may mga ipis na gumagalaw kapag tahimik. Sa gabi, may mga lamok na hindi nawawala. At minsan, may mga daga na dumadaan sa gilid ng kulungan. Parang mas malaya pa sila kaysa sa kanya. Walang pagkain, walang tubig, walang kumot, walang ilaw, maliban sa isang maliit na pulang tuldok sa harap niya. Personal life system camera, laging naka-open, laging nakatutok, laging napapanodan. Noong una, sumigaw si Torio, "Please, pahintuin niyo na. Patayin niyo na lang ako." Pero hindi siya pinatay ng sistema. Tuwing hihina ang katawan niya, tuwing babagsak siya, tuwing parang tuluyan na siyang mawawala, kukurap ang screen sa harap ng kulungan. Survival stabilization active. Audience engagement sustained. Life extension continuing. At babalik siya, hindi buo, hindi maayos, pero buhay. Sapat para huminga, sapat para magsalita, sapat para magmakaawa, sapat para mapanood. Sinubukan niyang patayin ang live camera. Sinubukan niyang pindutin ang end broadcast button, pero nawala ito. Pinalitan ng system. Continue broadcast? May dalawang option. Yes at yes. Doon siya nagsimulang umiyak. Hindi dahil mamamatay siya, kundi dahil hindi na siya mamatay. Hindi habang pinapanood siya, hindi habang pinag-uusapan siya, hindi habang may naghihintay kung ano ang susunod na mangyayari. Sa labas ng kulungan, may isa pang screen, nandun ang chat, milyon-milyong tao, may nagagalit, may naaawa, may nagsasabing mali ito, may nagsasabing deserve niya, may nagsasabing hindi na nila kaya panoorin, pero nanonood pa rin, at bawat segundo na nananatili sila, bawat comment, bawat share, bawat replay, ay dagdag oras sa buhay ni Torio. Hindi buhay na may kalayaan, hindi buhay na may pahinga, hindi buhay na may pag-asa. Buhay lang, habang may camera, habang may audience, habang may curiosity, at sa kulungang iyon, doon niya naintindihan ang tunay na sumpa ng kasikatan. Hindi ka nito laging inililigtas. Umabot ng isang araw ang livestream, tapos 2 araw, tapos 1 linggo. Hindi na iyon tinawag na krimen, tinawag itong event. Hindi na iyon tinawag na parusa, tinawag itong format. Hindi na tinawag si Torio na victim. Tinawag siyang The Boy Who Cannot Die. May reaction videos, may analysis, may fan theories, may memes, may merch, may mga taong nagsasabing mali ito habang nanonood araw-araw. May mga taong umiiyak para kay Torio pero naka-on pa rin ang notifications. May mga taong nagdadasal para matapos na pero nire-replay ang clips at bawat view, bawat comment, bawat share,
Bawat subscribe ay dagdag na segundo. Sa buhay na ayaw na ni Torio, isang gabi, tumitig siya sa camera. Halos hindi na siya makilala. Wala na ang dating ngiti. Wala na ang dating yabang. Wala na ang batang nagsabing, kailangan mong maging worth watching. Mahina ang boses niya, pero narinig ng lahat. Sabi niya, kung naaawa kayo sa akin, umalis kayo. Walang umalis. Sa gilid ng screen, patuloy ang bilang. Viewers, 312 million. Countdown, increasing. Tumingin si Torio sa comments na hindi tumitigil. At doon niya naintindihan, hindi lahat ng buhay ay kaligtasan. May buhay pala, nakulungan